Una po, pwede po hingin namin yung pangalan nito. Si Joel Castro. Second term na rin sa ating. Ito, ilang kagawad po. Ilang taon na po kayo? 44 ngayon. 44. Dito po kayo lumaki? Yeah, birth. Since birth. Yung mga magulang mo po? Yung father ko is from Lemery, Batangas. Tapos ang mother ko from Bicol, Sorsogon. Marami sa kanya. Tapos po, kailan mo sila lumipat dito? Lumipat sila dito, ano ba madalagang pinata para mag-aaral. Kaklase sila sa Piati. Okay. Sila nag-aaral. Ano po yung course nila doon? Yung communication din sa radio, parang radio operator sa yung father ko. Parang sila, telecommunication parang ano. Kumbaga telecommunication yun. Ilan po kayo magkakapatid? Bali, 4 kami. 4 pang ilan po? Nag-iisa lang ako lalaki, pangalawa sa pangalan. Ano po yung earliest memory niyo ng itong lugar ninyo? Pinakaano kami mo. Oo, yung yung habang lumalaki po kayo, ano yung mga natatandaan? Kasi dito nung araw, itong lugar na to, masyadong, sabi nga natin, mapatay-sayan, dahil nga sa Lola. Maliit pa kami, nakikita na namin yung pag-upisa yung unang term, yung panahon ng mga 63, 9 years old ako nang nangyari. Bali grade 2, nasa siya. Prior to sa Marshall ko, na-experience na namin yung mga rally ng mga unang araw, mga lawyer pa sila. Nag-ibig. Mga 19 ano po yan? Ay, saan po pala kayo nag-remember? San Sebastian College. San Sebastian. Elementary, high school, college. Okay. Pero meron din ako in between. Pag graduate ko ng high school, nag-try din ako ng FEU. Tapos bumalik din ako ng San Sebastian. Doon ko natapos yung course, HRM. HRM po. Sige po. Saan po yun? Ano po yung address nila? 2050G. 50G. Ligarda. Katabi mismo siya, sa likod mismo ng DSWD. Okay mo yun. Kaya, tabi ng kalsada kami mismo. Yun na po yung bahay niyo talaga? Yun, since Doon ka na pinangalan? doon kami lahat ng kapatid. Pero nung dalago pa yung mother ko sa harap, sa gitna, sabi na yung JIS, tapos nagkasawa sila, lumipat, nagkabakante sa likod, kaya napunta kami sa doon na, dispersed na kami. Ituloy niyo po yung sinukwento niyo kanina. Ayun na nga, yung mga panahon na yun, na nakita na namin yung mga rally ng mga bataan. Tapos sa amin, siyempre, kami mga bata, naging laro na rin namin yun. Pagkatapos eskwela, nakikita namin yung nakita namin bakuan. Nagkabakuan kami, isang lugar dito, yung bahay na pagkakilala namin. Pinapalabas namin para sa yung Malacanang, binabato namin. Ay, ganon? Kaya siyempre nakikita namin yung mga laro namin ng araw. At pag mga mahal na araw, yung mga passion dyan, yung mga nagbubuhat ng food. Ako yung palagi ginagawa ng Cristo. Kasi gusto ba kami, bubuhat ito ng cross. Meron pong ganon dito. Dito marami, kasi lalo, kasi litong Quiapo dahil yung Nazareno, hindi nawawala sa tradisyon yun. Nakagalian na namin, kasi naging panata na rin namin. Mga pasat sa Nazareno, fiesta sa kamal na araw. Yung nabanggit ko kanina rally na maliit pa kayo, kaninong time dito? Panahon ng Marcos yun, bago prior ng Marshall, bago ito sa Marshall. Okay. So, meron na rin palang mga rally. Meron na doon. Ang ano pa nung araw, tatanda ko pa nung araw kasi nakikita namin. Hanggang dito, babanatan pa eh. Maski tanghaling tapat. Nag-disperse operation. Yung pananggapan nila nung araw, ratan. Ilog. Parang mo kay Captain Marvel. Ay, ganun. Oo, yun. Panatan dyan, nag-ano. Kasi, Ano mga masama pulis? Ano yung armas ng pulis? nung araw, masertisa at pangalo lang nila. Bato yung parang ngayon. Yun din, kaya alam, yung manong nila nung araw. Wala pa yung mga shield nila nung araw. Wala pa sila yung mga helmet. Talagang parang parehas pa yung laban. Yun lang lamang nila may panangga sila. Kaya yung confrontation, nakikita namin, marami banatan.
At minsan napapunta na sa compound namin, pag disperse pupunta na sa compound, minsan nagtatago pa ng father ko yung mga ibang estudyante. Ay, nag-entertain ka rin Oo, ng ano. kasi napaawa rin yung father ko nung araw. Kasi lalo na pag yung matugunan, magkakaputo ka na may... Siyempre, nung araw, maluwag pa yung baril eh. Yung panahon ng araw, pwede pa rin mga kapatay estudyante, may mga armas na rin. Armed din sila. May mga ano rin nung araw. Prior ito ng martial law. Oo, yun yung ano ng bakit ko sa Pilipinas. Okay. Kaya, bagay kung sasabihin natin, medyo parehas. May armas din yung kabataan. Pero hindi naman lahat. Kaya sumasabay din. Kaya, Nakita niyo na meron din sila. meron din, hindi naman lahat. Meron din yung ganun, makawag din. Parang yung panagot din doon pag yung discourse na. Common na yung pillbox, nandiyan yung mga molotov, yan ang usually na yan yung nakakita namin ng araw. Ano nangyayari sa klase? Dahil, Pag may ganun mga rally? Sa pasa? dito sa area, lalo sa recto, sinususpend yung klase sa amin yung araw. Kasi malapit ka. Pag alam na, lalo na yung tinatawag na yung panahon ng FQS, yung first quarter store, yun yung tuloy-tuloy yung sustain na rally ng araw. Pag alam na may rally na, maaga dinidismiss yung klase. Kaya umuwi na kami. Paano nalalaman nung dito yung rally? Nung administration services? Kaya mga ganyan. Mabilis naman kasi yung discrimination ng ano, talbasa ng estudyante yung nag-ano. Parang may schedule na inform na rin yung mga rally sa dito, mag-i-discrimination. So hindi galing halimbawa sa barangay o sa Hindi kasi police mga station? hindi pa sa barangay, hindi pa ganun barangay. Hindi pa ganun tayo barangay. Ang barangay kasi nung araw, malaki pa eh. Itong barangay ito, usap pa namin ng magkabila ng sikat yan. Pinag-iwalay lang. Aling isang barangay ng dalawang barangay. Mga kailan yun nangyari? Ganun din yung panahon eh. Yung bago yung kainitan ng ano. Yung martial yun. Bago yung martial yun. Natatandaan niyo kung bakit sinate yung barangay? Yung barangay sa ano namin, parang pinaliit yung ano, yung parang nasasakupan ng teacher. Siya kasi malaki, parang pinali nila, i-divide nila para mas maliit yung gagalawan ng mga tao. Hindi ka tulad mga tatapit ka parang doon sa akla. Ito nga, ito isa lang, isang diretso lang silang barangay. Sa mga dispersal ng mga rally, hindi naman nasasala ang mga rally. Ay, hindi ko masaling barangay nung araw. Although yung mga ano nung araw, yung mga maging chairman, nakakasabay ko naging chairman. Naging mga aktivista rin kasi mamulat din ng araw. Nung araw, madali ako yan, mamulat kasi mga ganyan. Kaya ako naman kaming bata, iisip namin, bakit ganun? Ito parang mga kabataan naman. Yung mga nag-aalaga sa akin ng araw, mga college, pwede rin sila kasali. Kasali rin sila. Sumasama din sila. Kasali rin sila, nag-aaral sa Kapua, lalo sa UDF, sa mga dental school dyan sa ano, sa Pinagtaan. Kayo po, nasali kayo sa rally? Napasama ako nung 80s na, 80s yung Kaninoy, doon ako nung sa nakasama. Doon ko na-intindihan yung, bakit pala, kayo sumasama yung mga pinagatan. Doon ako nagulat. Paano ka na nagkaya? Pag-umpisa kasi ngayon, sabi ko, mag-graduate ko ng high school, napasok ko ng FEU, nag-try ako, nagsawa na kasi ako sa COIC, sa exclusive. Nag-try ako ng FEU, doon na, naging presidente ako ng isang organization, yung sa mother ko, hindi ko lang organization, fraternity. Naging chairman naman ako ng buong fraternity, buong campus ng Alliance. Lahat ng fraternity, na-elect ako chairman. Tapos doon, mula doon na ako natutupan ng mga kasama. Natatandaan niyo kung sino yung mga tumutukan? Oo. LFS yung dati, particular kaputukan ng LFS. Kaya lang, LFS na nasa-record dito sa akin, doon sa Alliance. May sarili kami. Isang leader, tumututok din sa akin. Kaya, nagtuloy-tuloy. Tumaas din hanggang 86, hanggang sa bumagsak yung story raw po, hanggang sa na-experience ko. Hanggang last ano ko yan, yung napunta ko ng isang incident dahil kinuha ko ng incident. Dahil hindi rin na-black na kami. Medyo uminit din kami sa FB. Parang tama ako sa mga. Talaga. Kaya naubligang tumigil ako ng pag-aaral. Concentrate ako sa organizing na isang institute. Particular sa vendor. Sa vendor, sa research, sa researcher sa vendor. Sila yung sama sa task yung reorganize ko sila. Tapos bigyan sila ng input para magkaroon sila ng
kalaman sa nangyayari sa lipunan, sa ikito. So, nag-ano ka din? Na, sabi ko, nag-organize ka Oo, din. Tapos, sumama ka din sa mga rally. Oo, nakasama ako. May difference ba yun na, kasi halimbawa, pag magra-rally ka, hindi ka naman taga Mindiola, may difference ba yun na taga dito ka? Parang may naging... Parang wala din eh. Pareho lang. Dahil unang-unang mas ano ko nga, dahil mas ako expose ako nung araw, bata ako. Ano namin, parang baka ano yun, mas ganun yung tao, mga estudyante, palagi lahat kasama. Kaso uwi sila rin, pagod na pagod, iba may mga pukpuk na, tapos mag-iinuman, tapos mawawala na naman sila ilang araw. Yun yung nakikita mo yung Kasi nagtatanong tayo, bakit kaya, anong meron, pag kailangan magsakripisyo, hindi nakapasok, tapos pinapupukpuk ka pa, doon ko naintindihan na kailangan, wala po mo rin nangyayari sa ato, kaya nagkakaroon ng mga rally, sumusod ko sa mga organisasyon, mga komunidad, Saan vendors yung in-organize? particular sa Divisoria. Sa Actually, Divisoria. yung sa amin, yung assignment ko sa Divisoria. Pero yung insi kasi sakot namin eh, Metro Manila. Pero ang pinakano namin, ang core na sa trabaho market. Yun yung pinakano namin. Naitanong ko lang yun kasi halimbawa, kasi di ba kapag mga rally, may mga, hindi ko na kung yung time na yun, yung parang nagbabahay-bahay din kayo, kung may ganun din ang time na yun. Siyempre pag ikaw, pag dito sa vicinity, kabisado mo yung area tapos kilala ka. So parang naging advantage ba yun sa'yo na taga dito ka, tapos mag-organize kayo? Kasi eventually yung mga kasama mo doon diretso sa Mendoza. Sa akin kasi dito didilala. Nag-organize ka. Nalaman nila kasi may grupo rin dito. Yung grupo rin dito, yung artist naman. Ibang grupo rin dito. Tapos kaalaman nila, nandun na siya, nasa peak na yung pagluto nito ng Diola. Sa Malacanang, nagpapalis kay Marcos. Doon na kami nagkakita. Dito ba? Ang tagal ka na kanina pang napigil. Saan ka pala? Sa ISP ka pala, sa Sarili Providence ka pala. Pero sabi ko nasa ISP ako. Sila nasa ISP. Community ko, di ka alam yan. Pero alam ko meron, pero hindi kami nagpe-personalan na nagpunta. Hindi pinag-usap. Alam mo mga magulang mo na active ka ba? Nalaman yun lately kasi nawawala na ako ng ilang buwan. Ilang buwan? May dumarating na balita na namatay na raw ako. Kasi may nakasabi. Siyempre, itong mga concern na itong organization, itong fraternity, alam yung bahay namin, pupunta na inaanap ako. Balita ka na rin may manahuli. Nahuli ka ba? Ever? Ako, sa awa ng Diyos, sa pulis wala, pero sa loob, sa FEU, nakaranas ako ng parang pulis din. May tawag namin yan, Garrison University. Kaya kung matatandaan niyo siguro, nabalitaan niyo nung napaka-insik ng pulis yan sa kayo. Insik ng security, sumurang sa yung intelligence officer. Pinang-push yan. Grabe yung dyan. Talo yung anti-riot ng Philippines. Tawag yan sa rin mag-jetay na electric transfer ang gamit nila sa akin na. Sa mga sultante? Mula sa 7th floor. Banatan yun hanggang bumaba para pag-repo ito. May mga activity. Siyempre, local muna. Ilalabas sa riot. Yun, taas yun. Talagang pupuan yun. Kompleto armor yun. Kompleto armor talaga ano sila. Dapat yun nila, safety nila. Pero ano kasi maganda naman yung PR ko sa kanila. Kilala nila ako, iba ang kilala ko. Dahil humingi ng tulong sa akin sa disenrollment. Incidentally naman, yung mga panahon yun, yung pari ko yung anak ng Sandi ng arts. Lucky. Kaya pag ganyan enrollment, alam nung ang university ng PUE, madaling araw pala nakapila ng tao ng araw yan. E kami naman, pag walang activity sa mga organization, tumutulong kami sa mga kasama rin. Pag-enroll, kailangan class card, papasok mo sa loob, tutulong namin sila kung ano yung schedule. Pati mga guardia, mga PR na. Kaya pagdating ng banatan umiiwas sa kami, hindi kami binabanatan. Kaya gano'n. Nababanatan, hindi ba mga kasama ko. Pero pagdating sa akin, hindi naman. Nakaaway ka lang mismo yung chief nila, saka yung mga civilian nila. Yung intelligence officer.
Yun talaga wala. Talagang mortal kami magkalaban. Natatandaan mo yung kapag nag-organize, di ba? Dati, syempre may mga pagkakataon na magrarally. Bakit sa Menjola? Parang gano'n. Napapag-usapan ba yun kapag nag-organize pag magpaplano, di ba? Kasi medyo, sabi natin lang ang issues national. Diba? Ang national, mura, medyo, na sinubagyan mo ang ano mo dyan, presidency. Focus natin ba ang national, medyo, pero kung local ang issue naman, local, diba? Particular sa vendor, ang issue ng vendor is yung hulihan sa mga bangketa, ang tutok natin sa local sa amin naman, sa city hall sa ngayon. Pero pag ano, alam natin na pag ang rally natin sa Pag-Medjola, patungkol ko sa pagbansang nangyayari na yung issue dapat yung waving na sinakaw. Tapos ano yung, may mga nagbago ba dun sa yung physical na itsura ng Menjola? Simula ng time na nag-rally. Dati ay yung nakamulatan mo ng Menjola dun sa Menjola. Nagbago lang simentoan siya, tapos nagkaroon na siya ng barbed wire, at saka yun na, mas medyo lumuwag. Medyo parang lumuwag siya. Kasi na, maganda pag-a-applement, pagka-concrete ng Dati ano gawa ba kasi parang ano lang siya parang asfalto lang. Saka parang wala siyang island, open lang yung open lang. Kailan siya naging concrete? Nung Marcelo na, umpisa ng mga 70s, tapos na nung sinasabi yung New Society ni Marcos. Yan, umpisa na unti-unti na nagpapati rito, sa simento. Dati ito asfalto yan. Mga baha rito hanggang Bewa, yan, sa itong area, lumulubog yung Manila. Yung island, kailan mo na ilan? Diba, ganun nga, parang mga 7, after nung 72 pataas, nag-umpisa na yung tinayo ni binuhay na ni program ni Makoy nung araw na bagong lipunan, yung Pasimento, yung island, pero yung structure dyan, yung kay Statua, kay Tikori. Panahon na Tikori. Yung Chico. Nung nagpo-protesta kayo, saan yung mga meeting points na doon? Saan kayo nagsisimula? Normally, pagka sa mga community, nasa community ako, sa Victoria, organize. Tapos yung assembly ko, yung nabang Coraita, o di ba, sa Bonifacio. Then from there, nakatutuloy na Menjola. Saan kayo nakakapag? Menjola. Menjola, yung araw. Kasi yung bridge, Wala yun sa tulay. Kalahati. Hanggang gano'n lang pala. Hindi, nakalagpas lang ang pananantay na yun, nakalagpas lang yun, kung natatanda nyo yung Menjola Massacre, yung panahon ni Cory. Yun. lumagpas sila dun sa bridge. After na nung Menjola Massacre, parang yung ano na lang, yung indignation rally. Kasi ilang masasakay na matay nun yun, diba? Yun yung pinaka-worst dahil panahon na nakaupo sila sa beach ni Cory, diba? Lefties, righties sila sa gisang nakaupo na nila Joker Arroyo. Yung indignation rally, pinayagan nilang lumagpas yung nakaikot. Yun yung isang achievement lang na naman, isang mass movement na nakaikot, nakadikit sa Malacanang pero walang forward movement. Nasaan ka nun nung sinasabi yung Menjola Massacre? Kasama kami doon, mga vendor na yun. Kasama yung mga vendor sa Yung mga institution na yun, magsasaka, tapos nandun sa, medyo una kami, nandito kami sa Melapiran. Actually, yung isa sa mga namatay, nasa harapan namin. Akala namin, Ano nagsimula yun? Oo, yung... hindi naman, nag-camp out muna sila sa DAR. Oo. Tapos sila Taji, Italeo, yun na sabi ko natin, ang point nila is pipilitin makapasok para may atid yung ano ng mga nagsasakang issue doon sa Malacanang. So pinagandaan ng mga pulisya ng militar nila, pintahan nila lift. Pinagandaan yun. Kung kita kung mapapanood nyo sa video, yun nung araw, isang palaks lang. Samantalang nung araw, pag mga regular rally, ilang squad, ilang milera, police muna, bago yung mga squad, saka yung mga water cannon, yung kapag bumbero. Pero yung araw na yun, yung Menjola Massacre na yun, papansin-pansin nyo, isang hanay lang, tapos sa likod puro armado na. Armado na yun. Kaya pagbutas ng pagkano sa gilid ng corona ng araw, banatan na yun. Corona yung... Itong yung Jollibee. Oo. Kasi dati corona yung...
supplies yun eh. Nung unang pumasok sila team, nagkabanatan ako, suka na, sumunod na yung main body sa gitna na. So, nabuwag, ayan na. Pagbukas ng isang hilera ng pulis, tutukan na. Akala namin, kami nasa medyo, at kami labaran. Kung akala namin, ano lang, kaputok, hindi pa mag-start pa lang ng program, palabanatan na yun. Yung biglang wala pa programa, hindi na ako nabaktulis ng programa. Bigla nagkaputukan na lagi na ginawa namin, kung matatanda namin, tinabi muna namin sa lateral, tinapos namin. Tapos kami, kinagdapos kami yung mga nakaiga, yung mga kinatabi. Tapos yung mga napatay, may kumuha na. Tapos kami namin mga nag-iwa. Ito na eh, nagulan na kami. Mula dyan sa Mindiola, tapos na kami Noraita, hinahabol pa rin kami. Quezon Boulevard, tuloy-tuloy yan hanggang sa NPC. Tumatakbo pa rin pa atras. Meron, iwali-wali sa bug yun. Nagpinagpili sa luwasan, regrouping. Hinahabol pa rin yun, nagkabanatan na naman. Takbo na sa National Press Club. Wala pa rin. Hinahabol pa rin, tuloy-tuloy yung banatan nun. Hanggang sa natingila lang na sana na kami sa Manila Cathedral. Doon makikita yung pagtapos nun. Doon talagang pagpagod na lahat. Talagang sakit naman yung matiga. Siyempre, di mo yung galit. Lahat yung feeling mo ba doon talagang yung may yung talaga. Makikita mo yung mga magsasaka. Kita mo nakaulang paa, nakapaalang. Hindi alam kung saan sila pupunta. Alam mo kasama sa rally dahil sila mga kapatid siya yung sure mo kung mga magsasaka. The first time pumunta dito sa Mga ilan kayo na nakapasok dun sa group niya? Dun sa grupo namin na volleyball sector of group yun. Siguro nagkano kami nasa kulang-kulang 300 din yung mabot hanggang sa Manila Cathedral. 300? So ang dami pala nito. Kalat-kalat yun, iba't ibang grupo yun. Yung rally niya, yung video na naging basa ka dito panahon. Hanggang saan yung kapal ng tao? Paano yung kapal ng tao? Parang simula ng Joda, yun yung ulo, di ba? Yeah, maabot hanggang sa San Sebastian, makalagpas pa. Kasi dalawang lane yun. Nag-counterflow yung dalawang lane. Kaya puno yun. Puno yung tao yun. Kaya hindi lang isang lane. Dahil dito kami sa papunta sa Bisa. Dito kami. So hindi yung rally na yun, hindi siya rally ng mga magsasaka lang, kundi marami pang multi-sectoral. Multi-sectoral yung group. Pero ang issue din sila yung pag-report. Parang primary na yung sa mga magsasaka. Pinukuha talaga ng simbahan, mga estudyante, tapos mga semi-workers, yung trade union. Kaya yun. Nung nakarating na kayo sa Manila Cathedral, paano kayo nakabalik dito? Wala. Ang nangyari nun, parang organized person na yun. Kanya-kanya. So, ang pinaka namin, kontakin wala pa cellphone ng araw eh. Hindi pa uso yung communication nun. Ang pinaka nun is bumalik kami kung saan yung mga namin, yung pagsaan lugar namin. Kung saan kayo sa side namin, sa trabaho market. So, namin, doon kami nag-recruit yung mga kasama ko sa ISTI. Pag-head count kung may casualty o saka doon sa Victoria. Kaya from doon sa Manila Cathedral, dumaan pa kami rito, kaya po doon naman nakita talaga yung kalat ng sinela, pinatambak yung mga gamit. May ilang hours after yun? 1 hour after yung dispersal, yung Mindiola massacre. May makalat pa rin. Hindi sa Mindiola, hindi rin sa Mindiola. Ginagawa yung mga sapatos, sinela, mga bag. May mga militar pa rin ba? Marami pa rin doon, marami pa rin. Kalat pa rin yung mga police saka militar. Saka kayo umuwi sa bahay? Hindi pa ako umuwi nun dahil bumalik pa kami sa area na kanya-kanya area para alam yun kung nakauwi yung mga tao na sila kasama namin sa rally. Kasi matatanda kasi yung mga tao namin para may mababaiyan. Kaya sinig pa namin kung nakauwi sila maayos. Wala namang So ba wala sa amin, wala man. Sa group? Wala. Sa grupo namin wala. Wala. Yun na, pagod sa amin yung school lang. After nung umuwi ka dito, ano yung general atmosphere dito? Dito. After Tension. na nangyari? Kasi tension yung nung bago rito yung tension parang mas masabol pa yung nangyari sa panahon ng 70s na titignan. Kung sa karanasan ko, yung 70s kasi, although may banata na ganyan, hindi yung ganyan yung peaceful rally muna sabay wala kalaban-laban. Walang sabi-sabi na you disperse, bibigyan ng warning, basta binanata na lang agad.
Samantalang yung 70s na talaga, mag-ano mo na yan. Bubuta-buta, mag-ano, makarating ka ng Mindiola, nakarating ka ng Malacanang eh. Tatanda ako ng 70s eh. Na gawin ko pa yung one time, maliit pa ako. May usi na, siyempre, bata ka, ano ka. Nakita ko yung bus, yung tinutulak nila. Napunta rin sa Malacanang, nandun ko nasa ataw na. Tinutulak na yun na binigiyan nila yung bus. Pero hindi na ako mabuto sa Malacanang. Nakita ko na lang yun. Yung sa TV na lang, yung puti. Sabi ko, yun yung basta ano ah. Yung pinangsuwag nila sa case sa Malacanang. Kaya yun. Pero hindi na ako sumaksin, magtuloy na nga. Pero kahit mo, kung parang ngayon, ginagamit yung bones para sulamit yung... Yung gate. Wala kayong natatanda kung naging nagpaputo o... May puto ka nung araw, pero hindi ka tulad nung sabi ko nga mas worth ito nangyari ng Mindiola Massacre na napaka... Gano'n katagal yung puto ka ngayon? Yung puto ko sa Mindiola. Mga tagal din eh, siguro mga 50 to 30 minutes eh. Kasi yung kita ka lang namin mga fireworks lang. Pala, yung umatras na. Kasi fall to ground kami. Tuman kasi pipilito, walang alis. Pero hindi namin alam, na may bumabagsak na. Kaya yung biglang sa unahan, nabuwag na. Kasi kumalat ka rin yung sudan sa switch na. Yun na, yung pre-for-all na yung putuwa. Kaya may bumagsak din sa amin, patay rin pala yung taga-Southern Tagalog na. Nakilala. Hindi may nakatanda yung pangalan eh. Nagkaroon na loob. Doon meron pa rin. Hindi lang instant doon sa area na may... Kasi talagang hinaboy talaga. Nakasakay pa sa jeep, magpapaputo. Talagang, wala, bahala si Batman kung pagputok nila. Ganun yung random. Yun hindi na captured sa TV. Ang na-captured din nila doon, mismo sa lang. Yun lang yung sa... Kasi ang media nandun lang eh. Hindi na nila ang gabanatan na yun na lang kinuna nila eh. Kasi nasakay na nila yung mga casualty. Sinasakay ito. Mga media. Sila mga media na ang tumutulong eh. Sila na mismo nag-pick up ng mga casualties eh. Tapos yung ibang bystander tumutulong eh. Nasakay na. So marami din bystanders. Marami rin yung mga OC na tumutulong dito. Kasi alam naman ng mga polis, photo mo naman, alam kung ano ka lang, zero ko, patapos ulit sa puso na ano. Hindi ko lang matanda kung nagkaroon ng massive arrest ko sa araw na yun. Makalang doon sa area. Sa nangyari lang kasi doon, magkaroon, balik sa area, communication na out, kaya may indignation rally, yun na ulit. Mas malaki yun, pinapasok na yun. Pero tahimik yun. Parang dumaan lang dyan. Pinapasok sa ngayon dito. St. Jude. Tapos nagtaan na yun. Balik na Forbes, balik na sa parang pinatila lang. Pinasagisag na. Parang tumaglap ng sulat. Pagkundin ko sa nangyari. Masakit. Anong sabi ng parents mo pagkatapos mo? Yung mga kapitbahay? Kasi by the time ba alam nila na active ka? Alam nila, na-acting na nagkaroon. Oo. Sa panahon, yung panahon nga yung Mindiola Massacre nangyari sa panahon ni Cory, di ba? Yung panahon prior naman doon, panahon bago si Cory, kay Makoy na. Kami rin yung night before na umalis si Marco. Kami nandiyan papasok naman sa Mindiola sana. Kami yung grupo, yung mga co-Sovieted, bayan. Ang order is, pumasok ng i-isis yung Malacanang, pumasok doon para walang looting na nangyari. Parang among bago, yung organized sector magko-cordon ng Malacanang. Eh nakakadismaya nun, kaya nag-iyakan nun. Sabi nga, tayo nagbaliw, ibang kumain, tayo nagsahin, ibang kumain, sinasabihan na yun. Kasi, yung time na yun, oras na yung mga ilang PSG sumuko na wala si Marcos na palitan. Tinulungan pa ng mga Costa-Oriental yung mga PSG pagpalitan kami para makalis o hindi ko sa galing tao. Kaya yung mga imasa, ba't nga, pag sige, pumasok na kayo, wala na si Marcos yan. Kaya nagsilita si Cory, walang papasok na dapat na. So, nangyari, yung dilema sa amin yun, ang moral command is pull out. Pull out kami sa Espanya. Tapos ito tayo na, itataka yung masa ngayon. Bakit kayo umalis? Ngayon, pumasok ang masa ngayon. Kaya nagkaroon ng looting din sa Malacanang. So wala rin. Sa part natin, masakit yun. Parang this is the moment, yung sisig mo yung Malacanang.
dapat mangingibabaw ko sa oriented yung mga galing. Yung command para mag-pull out nanggaling sa taas. Oo, galing sa Dahil, Kasi may nagsalita si Cory na dapat, nakapanumba na siya sa mga Pilipino. Hindi dapat pumasok wala papasok sa mga kanya. Kaya naman tagaan na lang naman tayo noon. Pati ang masa no? Para sila, papasok na tayo sa Disney Malacanang. Wala. So, tendency, pull out yung na naging organized system sa pagdating sa Espanya. Iyakan na lang. Diba? Kaya pag uwi na, balik sa mga muna, uwi muna mga bahay pa yun. So, bakit kayo nalungsok? Dapat matuwa kayo, wala si Marcos. Hindi nila alam. Basta kasi dahil hindi sa atin yung momentum na yun. Dapat tayo yung tayo dapat nag-initiate ng papaano. Pagkakalis si Marcos, tapos ibang nagkagalan. yung mga rally ngayon, ano yung mga observations? Yung ngayon, hindi pa rin nagbabago. Mas maano pa lang ngayon. Kaya lang, parang hindi katulad, hindi mo kasing lakas ng araw. Anong anti-market sentiment, yung kay Cory, hindi ba, Miss Forbes, mas mula kay Era, Pinesha, Dos, mas malaki yung ano. Ngayon parang, naghahanap pa naman yung tao, parang mas malaki yung Kailan ka na napipil sa pagkasali sa mga galing? Tumigil ako nung kasi nagkasawa na ako nung napangisawa ko rin na galing sa health sector naman. So, that time naman nag-aaral na ako. Bumalik na yung mga decade kami na ako. So, lilo na ako. Pero dito pa rin ngayon. Dito na ako. Dito na kami. Pati yung asawa, yung family na dito din. Yung ano ko. Pero yung asawa na nasa ano pa rin. Nasa health sector pa rin. Active pa siya. Nung nag-lilo ka, active pa rin. Pero hindi siya nagano. Hanggang sa nagano naman, nagkanak nga kami. Umalis na rin siya sa health sector. Pumasok sa private. Hanggang sa nagtabro din siya. Sa may panahon. Balik din. Taga saan yung wife? Singgalo. Taga dito sa Manila. Pero pera na Ilonggo. Sila Singgalo. Pero dito niya pinili na tumira. Ikaw dito. Ako, nagkakilala kami sa sa ganyan sa mas movement din. Garcia, paano kami nagka-medical mission kami sa trabaho market doon. Siyempre kami yung coordinate na nagkakilala. Magaling, kami. Ako? Yung anak ko sa kanya, isa. Pero meron previous, meron pa akong pagkabinata. Kaya puro panganay lang. Wala sibling rival din. Yung ngayon, wala kami lahat. Nung medyo naglayo na ngayon nung 1980, pero hindi pa yun yung time din nun sa mga kulita. Ano nangyari dito? Wala, dito lang. Ano yung ano dito? Yung area? Oo, dito. Wala, parang wala na sa tao dito eh. Ang ano lang kasi parang, anong tao, typical sa parang kakaiba to nakikita mo dyan. Kakabanata na parang dope fight, parang sabi nga nila, parang bumabalik sa kwento ng matatanda, panahon ng ako, yung sa laban, di ba? Persuasion flight yun, di ba? Dudusutin na rin yung Malacanang. Sabi nga, dumating yung import wala sa US Air Force sa Amerikano, pinarsuade yung kaya hindi natake Malacanang. Kaya walang hindi mo sabi tension, hindi ganun paano yung tao. Masyadong lang sila. Curious lang sila yung parang tinitignan yung compared dun sa nangyari sa Mindiola nga. Oo. Anong yung mas sa Mindiola nandun yung simpati ng tao. yung mga taga dito? Mas malakas ang tao. Lalo at malakas yung grupo rin dito ng active na grupo ng artist dito. Mas gasip din. Particularly itong site na ito, itong area ito. Dito kasi ito yung gateway ng Malacanang ngayon. Sila ang paglag na Malacanang. Yung mga recent na years ng mga
malamig yung pagdalo sa pagtanggap sa mga rally. Hindi parang issue, hindi ganun ka sa tao ba. Although Ano ngayon, pagtanggap ng mga tao dito? although yung ngayon, may NBNC scandal ni Arroyo, wala. Aware sila, pero hindi pa rin sumasali pa rin sila. Hindi mo kumakasama. Particularly sa barangay yan. Alam mo na sila sa issue, galit sila sa nangyayari, pero hindi mo sila makasama nila. Yung post Marcos, next to siguro yung Benyola, ano yung pinakamalaking rally na nangyari? Post Marcos post call. Yun na, isa Exodus na. Oo, yung bumalik. Ako naman, last time nilayo ako. Bumalik lang ako, parang nagkita kami. Siyempre, panawagan. Kasi yung mga dami. Bali ka, nakita-kita lang kami ng mga dami. Ang ginawa ko na, nag-document. Kukuha kasi, ayun na ang naisip. Picture ito ako ng camera. Kuha lang ako. Hanggang sa pumunta rito naman. Pumasok na rito. Bago gumawa naman si Era. Kaya sinura ko ng kasama dyan. Kasama si Ate Kay dyan. Medyo Bukod sa mga rallies, ano ba yung mga nangyayari sa wala dyan kasi ano ba? based sa mga petty crimes dyan. Meron snatching. Yan, recently merong isang insidente na inabduct yung isang estudyante, hinamrin. Pero walang record sa amin. Sabi lang, bumutok lang. Isang estudyante, pinikap niya sa Jollibee, pinakain na kotse, mga lalaki yan. Tapos, ni-rape, pero pinaling ulit yung lalaki mo ba? Pero walang record din sa amin. Walang record din sa amin. Maaari sa pulis siguro. Sakop pa rin itong barangay yung Mindiola. Bago magtulay, kalahati na Mindiola. Barangay J. Pero yung bridge mismo, ano yung Yun nga, hati kayo, di ba? Bali, sa island. Fortune Island ng Bilata. Pagbaba mo, iba yung barangay, ibang mosquito na naman. Sa kabila na yun. Airport Biting. Yung, di ba nagkapamilya ka na, asawa ka na, gano'n. Ba't dito mo pa rin pinili na mag-settle? Hindi dito sa kanila or someplace? Hindi na, siyempre, mas masarap kasi tumira doon sa kanilang galing talaga, di ba? Gamay mo na yung lugar, yung tao, tapos pumasok na rin ako sa local politics sa barangay niya. Yung galing niya ako pumasok, bubuha ka ng maganda. Doon ko talagang binubuha ng lugar. Legal ka na lang, di ba? Diba? Yes, I think nasa barangay, may konti compensation pa, hindi ka tulad sa aming araw. Diba? Hirap naman, pag wala kang supporta, mahirap yung buhay ng mga larang instinct, hindi makalaki ng allowance ng instinct. Hindi daw ko lang ngayon, dahil yung mga instinct ngayon, malalaki yata yan. Sumusunod na rin sa standard na basic thing. Nung nandun kayo sa Kilusan mo, nalalaman ba rin ang taga dito pa? Maraming may lang nakakala. Kasi alam mo nang pag nasa mas possible, walang personal alam niya. Hindi niya alam yung mga actually pangalan, legal name, may lang service. May mga alias, may koda kayo. Yun lang, pang nagduda. Alam, nagkakyapo, pero hindi alam yung particular. Pero hindi exactly. Oo, hindi yung particular. Paano yung pag nagrarally, wala bang instance na parang agad dito, uy, ano, Wala naman. ganyan, anong ginagawa mo? Wala naman kasi nasa gitna tayo, hindi tayo makikita. Hindi ka nagigil. Saka pag-ano tayo, parang mga araw pag nasa, may time ba, nakikita na kasama pa sa command, di ba? Sa command. Siyempre, parang ordinary, wala palakad-lakad ka lang. Baka bigla akong nabati, ba't ka kilala ng mga tao dito? Hindi naman, wala naman gano'n. O yung mga pulis, ganyan. Yung mga police, kasi sa side ko may O dito, taga dito. yung uncle ko dati police, identified, alam. Alam na niya. Pero, Saka yung sa akin sinasabi niya yung police. Yun yung time na isang insidente na sa FPU kami mga leaders. May order na iyan na kami, parang papahingin na kami. Kasi sila na nautusan na pagkila mo kami. Siya yung sumagot, siya yung
bakit ari yung mga kabataan nyo? Wala naman yun. Papatay nila sa amin yung mga walang yan, yung mga oldapper, mga record. Kaya yan, wala yun, nasipin yung kalaban. Doon ako lahat doon. Doon ako kaya nang kinuha ko nila nila. Kasi siya rin siya palaki na sa akin. Ano yun, talaga, tirador talaga yun. Pero, sabi alam niya, kasi alam mo rin na gano'n. Hindi, alam, mas maliit ako dahil yung panahon ng Marcel doon, nakulong din siya eh. Nakapagay siya ng Metropole dito rin sa lugar namin. So, lasing na Metropole. Inunahan niya lang. Business sana, inunahan niya. Siyempre, yung Metropole. Military ruling. Huli siya. Kaya na-stockade siya. Kami nagdadala ng pagkain. Kaya nakikita ko yung mga condition ng pagkain. Kaya gano'n din yung ulit sa sundalo ng galing. Yung parents mo, Sa parents mo, pumugal lang eh. Nag-aano lang sila. Siyempre nandun yung magulang tao. Hindi kami mapigil, hindi na nakapigil. Alam nila ever dito. Gali ko kasi bilis ako wala. Hindi wala tayong gagawin. Alam, mother ko dahil father ko naman palagi na dahil. nung maliit ka, may mga nakakwento ba sila sa iyo tungkol sa ano yung isura ng lugar na to? Yung sa dati pa lang sila, yung mga ganun. Ang basta kwento lang lang nila. Ano yung usual na kwento sa iyo? Basta ano lang, typical lang nung nag-aaral lang sila. Yan, biyati, nilakad lang nila. Pero wala yung ano, di ba, bago yung pumutok yung aral, yung video. Ganun lang, simple buhay lang. Parang ng araw yun, mga tepa ng araw, palagi nabutan ko ba yun, mga 53 pataas, mga 58, 59. Common na makikita dyan, aming commercial business pa natin, eskolta. Ako, yung tayo pa yung mga lalakad mo sa akin. Sa akin pa rin yun talaga legal. Kahit pa dito na meron yun. Matanong ko lang na nakapasok, bukod dun sa, nung maliit ka, nakapasok ka ba sa Malacanang o nakalapit ka, yung mga sitwasyon na hindi sa rally, Ayun. mga normal circumstances. Ako sa totoo lang, nakapasok lang ako dito sa Malacanang nung itong last election, takbo ni GMA, pinatawag kami ng mga public officials dyan. Yun lang, yung makapasok. Pero nung bata ka, Nakapasok ko nung bata ako nung parang yung araw na medical lang, sa dental. Pagpasok ko, may safety doon. Nandiyan, isang building dati dyan eh. Doon ka magpapabunot, may mga medical services natin. Yun lang, ganito lang. pero hindi kayo namamasyal. Hindi, wala yung witness. Hindi. Ay, wala. Wala. Kasi binabaka din yung araw yun, pag bumahaya. Kaya natutuwa kasi pag bumaha ng araw yun, mga isda ang alaga nila. Mga goldfish na pupunta minsan dito. Mga uhuli na. Mga ano nila dyan, yung mga pan nila. Kaya nagkalat niya yung doon sa mga bata. Sa loob ng bahay, bahari. Makakauti ka ng isda, nalaga ka. Hanggang ngayon, bumabaka pa rin. Ngayon wala na. Wala na. Simula nung ano, yan lang ang ano, simula si Meton, pinalitan na drainage. Ganda na. Wala nang bahay. Yung mga kapatid mo pala nasa nasa. Yung sister ko nasa Antipolo na. Tapos yung sumunod sa akin, director din sa Lacon Selection. Nasa Antipolo ang kitama ng panganay. Tapos yung bunso, nakasunod sa sarili. May condo sa sarili. Hindi dito. Hindi. So ikaw lang talaga yung naiwan. Oo. Kami yung gusto namin, distributor ko. Ah, Mother ko kasi Tagaytay yung bago. doon na siya. Doon siya nag-stay. Nung nag-organize sa ano, hindi mo ba sinasabi mo? Mga kapatid mo. Hindi kami ganun paano dahil kontra nga sa akin. Hindi nila. Ayaw, wala silang ano. Saan ba sila na? St. Rita. Tapos, yung sister ko yung sa UP, hindi sinunod sa akin sa Lasal. Yung pangalan na grabe na may asawa niya. Ikaw lang talaga yung Kakawan na. So, kahit yung gusto namin na although sa UP siya, mula, pero hindi siya yung ganun yung masali ka. Alam ko, Ilang taon siya? Yung bunso niya? 30, ano na siya ngayon? 34, 35. O hindi siya nag-active? Hindi siya na ganun. Nakatapos na ng UP. Mula, pero hindi siya masali. Wala siya. Nakakausap mo ba siya kung bakit? Wala, hindi naman siya. Wala lang. Hindi niya type yung ganun. Hindi niya alam. Tama na alam niya yung issue ko. Hindi niya mas kumakontra.
iba sa trabaho. Sa isang mga veterano, kaya nga ako sa BBA, may nag-a-upload. Through the years, ano yung mga pinakamatitintag na pagbabago dito sa career? Sa Bakit ano pagbabagong the structures, the structure lang nagbago dahil titignan nyo, mga lumang mga rito. Sa iba nga, puro condemn na. Tulad sa libat namin, kinokondemn, pero napapari na pintuan namin. Kaya hindi pa rin. Yung DSWD, dati kahoy lang yan. Ngayon, kumita niyo bago na yung method, ano na kompleto. so mga parang renovation. Pero dito sa area, at least yan. Ang bago yan, papansin niya bagong building yan. Yung condo, yung parang condominium yan. Sa terms ng mga tao, Yung mga tao na natira, Ano nakatira? pagbago eh. Yung mga tao, yung mga lilitin mo na dito, ilan na lang kami. Ano yung ilan yung percentage yung mga parang original na? Yung original siguro mga 20 to 25% na lang. Konti nila, ilan na lang kami. Puro bagong generation na yun dito mga tira. Sana yung mga dati. Wala na, iba nag-migrate. Iba lumipat ng probinsya na. Tapos na yung mga bahay. Tawanan ng mga scuba. Kinausap ka ako, like pala. May kaya mo babae, babae ka. Wala kayong plano na ma-ipat o ano? Yung pwede naman ako sa Talina anytime. Kaya lang, since nandito ako, nasa public service tayo, dito rin tayo. Dito rin ako. Sabi ko nga, hanggang gusto akong tao, dito pa rin ako. Hanggang saan makarating, yun lang. Yun pa rin naman natin. Kahit sa maliit na paraan, dito natin malusin na matunan natin sa pag-organisa. Kung meron ka, kasi di ba ang Mendiola, sabi mo nga kanina, isa siyang makasayang lugar. Pero pag karaniwan din-describe siya, lagi siyang nare-relate sa rally, ganyan. Kung meron kang chance na parang baguhin yung, or yung ganung impression sa Mendiola, dahil sa lugar, ganyan. Paano mo siya ilalarawan? Na, para mas, yung bilang ikaw na taga dito ka lumaki, yung mga experience ko dito bilang bata. Diba? Paano mo ipapag-describe sa iyo yung Mendiola, aside from a place kung saan ang reality na Ako sa akin, wala dapat baguhin. Dapat pa nga mas patingkarin yung ano ng Mindiola. Dahil ito yung, dito natin sinasiliwalat yung damdamin ng mga may foreign issue. Ito yung lugar na sabi na right to peaceful safety. Dapat karapatan natin. Bakit isa ako yung mga karay ng mga may ba? Yun yung sinasabi natin. Kaya sa akin, tama, wala dapat baguhin. Hindi sinasabi natin negative yung pag sinabi Mindiola, yan lugar, yan yung lugar ng rally, yan yung mga ano. Hindi, may talagang kasaysayan na natin sabi natin, marami na may mga nabuhos ng buhay nila para sa pagbabago. Pero meron ka bang magbabago? Muli ba yung pa rin naman ang problema na nakita natin. Yeah. Wala. Ano yung opinion mo na yung mga barbed wires ba? Kailan yan makalagay siya? Yan, isa yan, Cory, mga parang natin Cory, natatanda ko. Nakalagay na yung barbed wires na. Parang Yung mas, permanent structure. nagpunang barbed wire kasi yung spiral lang. Spiral. Tapos binago nila, ganyan mas mabigat na ngayon. Sila layers na. Makapapansin nga natin yung mapapakil kayo sa may nakonsulasyon. Kung sakasakali yung contingency nila dyan, hindi lang barbed wire, container pa na. So, kasi ngayon nangyari nung EDSA era, yung nilusog yung malaki niya. Alin yung doon? Yung EDSA 3, yung sa EDSA 3, diba? May iwan na coach sa EDSA 3. Doon, naging parang nag-deliver. Naglagay lang sila ng container na muntik-muntika naman. Ano pala yung tingin ng mga tao doon dito nung nangyari nga sa stress na yun? Kasi diba, Oo. nasan kayo? Nandito lang kami nun. Time na yun, nung gabi, bago yung private May 1, nandito sila yung mga pasoryete nasa Mindiola. Nag-work pa sila nun. Kaya yung
Samantala lulusog na nga yun. Hanggang napilitan ng basa sa Saints, sa Holy Spirit, yung Orthodox. Ang ano ng tao noon, ang impact dito sa tao, negative yun. Kasi alam nila, Mga dito sa tao. oo, ang nangyari kasi yung parang ngayon, parang under influence ng ano eh, yung drugs, parang nakita mo yung ano ng tao, hindi political yung ano eh. Hindi political. Nakita niyo yung mga tao. Oo, kasi parang ano, parang sulong sa ano, parang rambo yung laban. Hindi yung kanya-kanya, pati pulis, on the way sa magsaysay pa, binanata ng pulis, muntik na mapatay, ginawa lang ng masaraan, yung mga ganun. Hindi pa organized, parang loose organization siya, parang binuyo lang, nagduyo lang sila na, alimin siya, no, dahil magtatik sa erap, binuyo, hindi siya organized na. Yeah, yung tao lang, sumusunod lang sa ano, yung parang damdamin nilang hero sa kanila, hindi na prinsipyo. Ano ginawa ng mga tao dito? Wala. Hindi kami, pagtignan sa lugar namin, Oo. may dinidisperse sila. Kami, yung mga tao na nagtuturo pa sa mga kulit, nandito na dyan, nagtatago iba, kaya parang nagapot na. Nanahimik kami rito, pag gano'n, paperwish, nilusog naman, dinidisperse sila ng tangali. Sino, para sinaturate yung namin lugar. Oo. Yung mga tao, bisa tulungan, hindi katulad ng 70s, sinasabi niya, kami yung father ko, pinapapasok pa namin, pinatago. Ito nung nangyari dun sa EDSA 3, yung kailangan. Sila ba tinutulong ng tao na, ayan, may magugulog yan. Ganun yung pagkakaano ng tao dito. Hindi sila, walang simpatya ba? Meron pa po ba kayo mga friends? Wala, ilang pinaka, kaya sa akin sabi ko, Mindiola ba? Siguro mawawala na kami, bagong henerasyon, bagong makikibangan, hanggat marami nga natin, hindi ito bago. Yung tatlong problema ng kabataan ng araw, yun pa rin naman nangyayari. Ay, may naalala ko. Tatanong ko pala ko. Ano opinion mo doon sa bawal ang rally sa Mindiola? Yun ang sinasabi nga natin. Sabi nga, dapat ang Mindiola is open dapat siya. Hindi dapat pinagbabawal. Dahil yan lang yung lugar kung saan napapahayag yung taong bayan, yung kanyang yung mga issue na dapat i-address sa nakaupong Pangulo. Pero para pagbawalan maling-mali yun. Sabi nga kala namin si Mayor Lim, sabi na, kakampi na naman. Tapos bigla niya kinambyo. Pwede lang mag-rally pag weekend. Nonsense. Weekend siya, wala man, nasa ng ano mo. Kaya ka nag-rally sa Mindiola, para educate yung mga estudyante natin, mga residente natin. Ba't ka mag-rally sa isang lugar na patay? Ano? Mag-rally ka ba sa isang desierto? Sino pa man siyang makikinig sa'yo? Sino pa rin may address yung ano? Yan, double purpose. Kaya sa Mindiola, in-educate mo, in-inform mo rin yung tao kung sa issue dinadala mo lugar. At the same time, kaya pa, pinaparating mo sa administration yung karay. Yan dapat, hindi dapat pinagbabawa dito. Yung mga estudyante dyan sa nakapalibot ng mga schools. Ngayon, Yung sa tingin mo, lalo ngayon kasi nakita naman natin na yung issue ngayon, yung NBNCD, mas ano ngayon, yung mga religious. mas sila yung active. Since nandiyan yung religious yan yung spirit ng constellation, mas ano sila ngayon. Mas hinaan nila yung mga estudyante nila. Pag may patawag na rally, mga rally, interface, sumasama sila. Pero Noon, hindi. Yung time na yung kayo yung Ang pili lang ng eskwela, yung mga sinasabi natin yung mga progressive schools, St. Joseph, yan, St. Joseph College, dito sa St. School, yun lang, pili lang, hindi lahat. Alam ano.